Okay guys, for today's video ay mag-i-spray po tayo. So kailangan ng safety first bago gagawin ang pag-i-spray. So dito po tayo sa malapit sa yung tinimpla namin na gamot sa gulay. So kaya nga lang medyo masyadong masilaw o masyadong maliwanag yung sikat ng araw kasi magandang araw ngayon dito yung panahon kumbaga. So ipapakita ko sa inyo guys yung totoong kulay ng pang-spray namin. Ito po, ayan guys, ayan, mixture water, yun po ang gagamitin namin sa pag-i-spray ng kamatis. Kaya naglalagay ako talaga ng face mask. Ganito yung face mask namin, damit lang yung ilalagay sa mukha kasi di pwede po na magkaroon ng malalanghap yung pang-spray kasi marami pong chemical na hinalo dito ay hindi po maganda sa kalusugan. Yan po. So maglalagay muna ako ng pang-spray sa sprayer. So maglalagay muna ako. So ito yung sprayer natin na gagamitin sa pang-spray. Ayan. So buksan natin. Yan. So bali yung sprayer na gamit namin guys ay Kawasaki. Bali chargeable po siya. Yan po. So lagyan natin tong yung hinalong tubig dito. Yan. Ganito po yung kulay ng hinalong tubig. Ito po ay nalagyan ng iba't ibang klase ng pang-spray, fungicide at yung mga yung para po papaganda ng pagtubo ng ating pananim. Yan. At mayroon po mga ito except po sa fungicide, mayroon po siyang anong tawag nito, nakalimutan ko tuloy. Hindi masyadong mabaho to at hindi mo masyadong maaamoy yung pang-spray namin kasi iba-iba, kasi mayroon kasi mga ibang chemical na ginagamit na masyadong maamoy, pero ito hindi. Ayun, isasarado natin. Ayan. Ayan po, ganito po yung pag-i-spray ng kamatis. Ayan. So tatamaan natin kasi marami na talagang mga piste na dumapo sa tanim. So kailangan talagang isprayan. Bali yung rotation ng pag-i-spray namin dito ay 4 to 5 days mag-i-spray para po ito sa prevention ng mga piste ng pananim. So kailangan talagang pag-i-spray talaga sa tanim tulad nito, especially ng kamatis. Yan. So hindi masyadong mataba yung kamatis namin dito, medyo stress yung niya, yung pagtubo niya.
kasi po sa panahon na dati ay napakatinding init, akala namin hindi na magkaroon ng ulan dito. So sa biyaya ng Panginoon ay nagkaroon ng ulan, kaya ganito medyo naka-recover na yung pananim namin. So kailangan talagang piksain yung peste sa pananim, kasi sila po yung yung mga bunga at mga yung putot na hindi uubra kapag hindi mo ini-sprayhan, kaya kailangan talagang i-spray. Diyan. Yung pag-spray namin ay medyo matagal kasi isang drum yung gamit namin. Yung laman ng isang drum ay hindi ako magkakamali, mga 16 sprayers, o kumbaga this size tangke yung isang drum. So hindi biro mag-i-spray ng tulad nitong pananim, kasi kami nag-i-spray kami, umabot kami ng 2 oras, pero hindi naman masyadong malaki yung namin, mga 40 areas yung area namin. So i-sprayan namin ng maaga kasi ulan, baka ulan tanghali, sayang naman yung spray namin pag hindi talaga uulanan agad. Pero nagme-mix naman kami, nilagyan namin ng sticker para yung pag nakadikit na sa tanim yung in-spray na na pesticide, ay pwede siyang, hindi na siya talaga matatanggal pag umuulan. Yun ang sikreto guys, para makapag-spray kayo ng maulanin na panahon. Lagyan natin ng sticker yung pang-spray natin. So paalala ko sa mga nagtatanim tulad ko ng mga farmer, ay ang pagtatanim ay hindi biro po. Kasi una, kailangan mo talaga mag-observe ng magandang panahon kung kailan yung tutubo yung tanim mo, at hindi pwede po magbabasta ka lang magtanim na hindi sa tamang panahon, kasi malulugi ka talaga. At kailangan timing sa panahon bago magtanim. Kasi tulad sa amin, malaking lesson po sa amin na nagtatanim kami sa hindi tamang panahon, kaya pangalawang tanim na namin to. Supposed to be, dapat nga marami ng bunga ngayon yung kamatis namin, kaya nga lang hindi nagkaroon ng maraming bunga kasi hindi kami naka-timing. Iba kasing klima dito sa taon na to. At katandaan natin mga farmer, yung dapat obserbado tayo sa panahon sa lugar natin, kasi mayroong taon hindi pa parehong pataon minsan may taon na maganda ang klima, maaga pa ang klima, maganda na. Mayroon minsan na mas mahaba ang init kaysa tag-ulan. Yun po ang aabangan natin, dapat obserbado tayo. Sa amin first time ko dito sa unang taon ganito pong nangyari. Hindi naman namin alam na ganito pong klima dito. Pag maganda ang klima sa taon na to, sigurado sa susunod na taon ay hindi na maganda yan. So yan po ang laging
tandaan natin at isa lang alam. Dan po ay salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe to our channel and pakiclick na din ng notification bell para lagi kayong updated sa bago nating i-upload na video. Salamat po at God bless.